Hello mga pangga, kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang video ito. So for today's video guys ay magluluto ako dito guys, magpiprito ako ng aking napakasarap na ulam. Ang ating bulad. Ang ating bulad na ginakini-kini ko guys dahil galing pa ito sa Pilipinas nung ako nagbakasyon. So pakunti-kunti lang at saka ipares ko ito sa aking bihon. So yun ang ating ulam for today's video. At saka mag storytelling ako about sa aking naranasan sa immigration doon sa Pilipinas. Share ko lang ito guys no kasi tayo dahil sanay tayo guys ng ating passport ang nakatatak ay working visa. So first time natin na nag-tour sa Thailand bilang turista. So dahil marami ang mga kahaka, marami ang mga nakikita natin sa Facebook about sa mga experience nila sa IO, sa immigration officer na hindi sila nakapasar or na-offload or hindi nakapasa immigration bilang turista. So sa akin naman ay ito ang nangyari. So dalawa kami ni Apam nag-line na doon sa Terminal 1 papunta sa Thailand. So doon siya sa foreign passport, ako Filipino passport ka. So nung nakatapat na ako sa IO, so sa isip ko guys, nag-try ako na kalma lang ako yaga. Kasi sabi ko easy man lang siguro itong mga question at saka ready naman ako guys kung ano ang kanilang mga question kasi basta ano lang ako guys, confident lang ako So tinanong ako ng few questions ng ng IO. Sabi niya kung ilang days ako sa Thailand, ilang days ang gusto ko na travel at saka anong purpose. So sinagot ko at saka sabi niya kung babalik pa ba ako sa Kuwait kasi nakita niya man naka-working visa tayo guys. So may hinanap siya sa akin hinanapan ako ng IO guys ng aking ng aking return ticket. Hinanap sa akin ang aking return ticket pabalik ng Kuwait. So hindi ko yun nadala kasi ang aking nadala ay UEC lang. So UEC lang ang aking nadala sa aking bag. So ako guys, medyo na ako ng konti kasi hindi ko pala nadala yung aking return ticket sa para sa Kuwait. So medyo daw nag-stop ako ng konti at saka nagpaminsar ako kasi ko paano ito, baka ma-offload ako nito So sabi ako guys, nag-isip ako kung naisip ko I remember na-picturean ko at na-send sa aking kapatid doon sa UK kasi that time na doon pa ako sa Kuwait ay gusto ko sana sa kanya magpagawa ng e-travel. So hindi man ako nagawan kasi busy din siya sa work. So ako na lang ang gumawa ng aking e-travel that time. So ginscan ko ang aming conversation at saka doon nakita ko pa ang picture ng aking return ticket guys, ng aking ticket mismo sa Kuwait nung pag uwi ko sa Pilipinas. So sabi ko sa IOC ko, pwede ba sa picture na lang? So yun, pinakita ko sa kanya at naging okay din. So my goodness, so medyo nag-panic ako ng konti kasi kung hindi ko pala baka na-offload ako So yun ang aking naranasan sa sa IO doon sa Pilipinas nung nagbakasyon kami kasi what if kung hindi ko pala na picturean at na-send sa aking kapatid ang aking ticket, so malamang na-offload ako guys. Sayang ang aming trip ni Afam noong nag-travel kami pa Thailand sayang na sayang kung hindi talaga natuloy. So yun ang aking naranasan guys. So medyo nataranta tayo ng konti that time guys kasi yung yung nauna sa akin ay pinatabi ng immigration siguro may problema.
So pinatabi sila guys. So, so yun, kung hindi pala ako nakaano guys, buti lang napicturan ko talaga ang aking ticket guys sa Kuwait ga. Kasi kami guys, may ticket naman ako ya pa Thailand at saka siyempre round trip yun. So pag nakaharap tayo sa immigration officer ay kailangan be yourself lang. Huwag magpanik para kung ano ang mga question ay talagang masasagot mo at saka makapag-isip ka ng mabuti. Katulad sa nangyari sa akin na naisip ko na-send ko pala ang picture sa aking kapatid. So yun lang ang aking experience guys nga nais ko i-share sa inyo. Salamat sa panunood and see you again on my next vlog mga pangga. Have a great day or have a great night everyone. Thank you so much for watching. God bless us all. You find a way to let me down slowly. A little sympathy, I hope you can show me.